Ma'am Annalisa Solis ng Climate Monitoring and Prediction Section po ng Pag-asa. Good morning po, ma'am. Yes, good morning po, Sir Ted, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig sa ating programa today. Opo. Ma'am, ano po ang inyong prediction, ma'am, dito po sa ating pong naranasan nga po na sobrang init? Meron na ho ba kayong nababasa dyan na palatandaan po na ito'y pahupa na? Well, sa nakikita po natin ngayon, Sir Ted, yung dalawa po yung tinitingnan natin, yung tinatawag na heat index or alinsangan at yung maximum daytime temperature. So sa ngayon po, nakikita natin dahil last April, from April 1 to 30, so nagkaroon po tayo ng mga 9 areas na nagkaroon ng mga record high, yung mga nasurpass yung extreme record natin ng mga maximum daytime temperature. So, ibig sabihin po in terms of maximum daytime temperature, medyo narating na natin yung mga extreme record natin ng daytime temperature. Dito naman sa tinatawag nating heat index ay nababawasan na rin po yung mga lugar na matataas yung heat index or nasa danger level. At kung titingnan natin yung mga ranges, nung nakaraang April kasi may umabot tayo ng extreme danger level dyan sa Ido Zambales po na around 53 degrees. Pero sa ngayon po, during the past 5 days, ay 45 to 50 na yung naiitala nating heat index. And yung mga ibang areas po, although may may danger level pa rin, ay nababawasan na rin at hindi not more than 47 or 48 na mga matataas na threshold ng danger level ang nakikita natin. Opo, and that is a sign of, kung ito po man senyales, ano po ito? Medyo babawasan na yung mga lugar na mataas ang heat index pero Sir Ted, historically po kasi may mga areas pa rin po talaga itong first half of May natin, nakakapagtala pa rin tayo ng mga record high at matataas na heat index. Yun nga lang po ay mababawasan lang itong mga lugar na magiging apektado ng danger level. At itong mga daytime temperature, so hopefully baka hindi na po natin makapag-surpass ng mga maximum daytime temperatures na ganito karami. So meaning medyo sa temperature, bumababa na yung epekto nitong tinatawag nating strong El Nino dahil ito ay kaakibat po ng El Nino. But in terms of ulan, ay may mga areas na rin po na magkakaroon ng mga ulan at mababawasan na rin yung mga areas natin na magkakaroon o apektado ng tinatawag na drought. Yung mga areas na kaninyo magkakaroon ng mga pag-ulan, ano po, saan po kaya itong inyo pong sinasabi sa inyong prediction? Well, mostly pagdating po ng ngayong Mayo hanggang October, medyo may mga pag-uulan na po dyan sa may Northern Luzon area, and then meron na rin dyan sa Mindanao, and then pagdating po ng June, itong mga parte ng Eastern Luzon as well as Bicol, Visayas, and portion of Mindanao, medyo magkakaroon na dyan po ng mga pag-uulan. It's either may mga local thunderstorm activities or pwede po merong mga tinatawag na malawakan na mga weather systems na maaring low pressure or bagyo pagdating po ng mga May, June or July. Magtutuloy-tuloy na po yung possible na ulan. Sa Metro Manila po, ano yung prediction, ma'am? Dito po sa Metro Manila, medyo mababa pa rin yung ulan natin na makikita pagdating po ng May, and pagdating ng June, medyo magkakaroon na tayo na marami pag-uulan dito sa Metro Manila. But ngayon pong Mayo, asahan natin certain mga local thunderstorm activities pa rin po at maglalaro pa rin sa danger level yung ating heat index. Kaya lang, hindi na siya ganun kataas na ikukumpara natin noong nakaraang. Opo, May 7 ngayon, ma'am, yung binabanggit nyo ng mga pag-ulan na posibleng dumating ngayon pong Mayong ito ba'y sa kalagitnaan po o end of this month? Yeah, maaari pong kalagitnaan or end of this month. May mga areas na rin po na magkakaroon ng mga pag-uulan, and yung probability po natin although is around 50% pa rin. So, ibig sabihin, mataas pa rin ang uncertainty, Sir Ted, kung talagang magkakaroon tayo ng maraming ulan ngayong Mayo dun to sa kabuuan ng ating bansa. But may nagsasabi na yung mga ibang areas dyan nga po sa extreme northern Luzon area at sa may parte ng Mindanao, lalo na dito sa eastern portion and south of Mindanao, may mga pag-uulan na rin po dyan ngayong Mayo, pero yung kalakhan sa kabuuan sa buong bansa
ay hindi mababa pa rin po yung probability na madami ang ulan matatanggap nito. Opo. Ito hong magkakaroon ho ba ng mga bagyo ngayon pong buwan ng Mayo at kung sakasakali po, paano niyo ho binabasa yan? Paano niyo ho nasasabi yan? Mm. Well, Sir Ted, meron po tayong tinatawag na sub-seasonal forecast or 2 weeks forecast. Available din po ito sa DOST Pag-asa website kung may mga possible po na tropical cyclone-like vortices or development na nakikita natin. So meron po tayong nakikita na mga TC-like vortices pero not necessarily po na ito'y posibleng maging bagyo but nakikita po natin may mga at least mga moderate likelihood ng pagkakaroon ng bagyo. So yun po yung nakikita natin sa ngayon. That is why meron tayong nakikita na probability around 1 or 2 na bagyo ngayong Mayo dahil may mga nakikita po tayo as early as 2 weeks yung mga tropical cyclone-like formation. Pero sa ngayon ay moderate pa lang yung likelihood na pinakamataas na nakikita natin. Opo, yung sinasabi ho ninyo na yung mga formation na yan, dito po sa inyong equipment, dito po sa inyong computer, kumbaga. Yes po, yan po ay ating pinipredict po niyan. Meron po tayong ginagamit na mga global models galing sa labas and then yun po yung nilo-localize natin or dina-downscale natin at tinitingnan natin using our data naman. Opo, when you say using meron din po kayong historical, kumbaga, perspective dito sa mga nagdaang panahon na ganito po sa buwan ng Mayo may mga pumapasok na bagyo. Ganun po ba yun? Yes po, tama kayo, Sir Ted. At including po yung mga potential or yung mga prepared tracks ng ating mga bagyo. So usually, ngayong may mga bagyo pumapasok sa PAR pero possible po na mga nagre-recurve po siya. And then meron ding mga areas na may mga instances po na nagdadaan din, nagla-landfall din siya. Tumatama sa kalupaan as early as May pero madalang po yun. Opo. Ma'am, ang habagat season po usually pumapasok sa July. Tama po ba ako? July po ang pasok ng habagat season? Yun po yung yun yung mga full-blown habagat, Sir Ted. Pero as early as mga June, mga ganyan, ay nagkakaroon na ng mga habagat na mga pag-uulan. Opo. Pero ngayon po ba anong prediction ninyo? Ang habagat po ba'y delay? Ito hong full habagat season o mapapaaga? Well, sa ngayon nakikita natin, Sir Ted, dahil meron po tayong ongoing El Nino pa, so naandyan pa po yung lag effect niya, although weakening siya, at meron po tayong itinaas na La Nina watch, Sir Ted. So, ibig sabihin may possible po na development ng La Nina, ay historically po ang tinitingnan natin ay usually kapag ganito pong pre-developing La Nina at galing sa El Nino, medyo kukunti pa rin ang ulan po sa pagpasok ng habagat natin. So yun po yung tinitingnan natin ng mga probability, mga around 50% base dun sa historical data na nangyayari sa atin. Okay, so Chia, go ahead please. Miss Ana, yun pong binabanggit nyo kanina na papasok na bagyo, saang areas po ito dito sa bansa? Usually, Chia, dito sa kapag Mayo, nagre-recurve siya dito sa may usually sa extreme northern Luzon or extreme northeastern Luzon. Yan po yung mga usually na mga prepared tracks na mga bagyo at this time of the year. Opo. Kung sakaling magkaroon. And there are instances din na may nagko-cross din naman dito, yung tumatama sa kalupaan tuwing Mayo, pero madalang siya na mangyari din. So mostly recurving siya, hindi tumatama sa kalupaan. Ito pong nakikita nyo dyan sa inyong mga equipments na papasok na bagyo, ilang porsyento po ang kasiguraduhan yan? Gaya ng nabanggit natin, Chia, as early as now, may nakikita tayo pagpasok ng week 2 ng Mayo, ay may possibility pero low likelihood siya, pero ang pinakamataas ay moderate likelihood lang siya ng pagkakaroon ng bagyo. So maaaring hindi rin siya matuloy. Pero nakikita natin na merong mga ganong TC-like formation. So kumbaga yun yung ating pinipredict na mga potential for tropical cyclone at nakikita natin yung mga potential na mga circulation na yon. So yung likelihood mababa pa. Oo, so hindi pa sigurado na tatama, pero as early as now, kung yung pong nakikita nyo napapasok na yan, nakikita na rin ba natin yung lakas nitong bagyo na ito? Miss DJ Joy, hindi pa po natin nakita sa ngayon dahil napaka-dynamic po ng ating atmosphere, even yung mga sophisticated na mga
global models ay hindi pa rin po natin yun makikita sa ngayon. Oo, so hindi pala muna dapat magbunyi itong mga nag-aabang po sa ulan at sa bagyo dahil yung next week na sinasabi nyo, may possibility nga na hindi po matuloy. Yes po, ganun pa. Okay, ma'am, again, natanong ko kayo dati dito, ano ang tawag sa ating nararanasan ngayon na sobrang init? Hindi ito heat wave? Mas malubha ito sa heat wave? Sir, opo. Sir, ang sinasabi po natin ay extreme heat or heat extremes dahil base po dun sa mga nakikita natin, sa mga datos na meron tayo. Kung ang susundin po natin na tinatawag na heat wave is yung maximum 5 consecutive days na 5 degrees or more yung pagtaas ng temperatura ng sunod-sunod na araw sa isang lugar, ay hindi pa po yun natin naaabot based po sa historical record. May mga certain areas pero hindi po up to 5 degrees yung nararanasan na ito. Mga between 3, mga 4 degrees na ganon. And ito po ay maaaring naapektuhan sa mga ilang lugar, mga 1 o 2 lugar. So yan po isang parte sa may Cagayan. Pero yung pong tawag natin doon ay extreme heat pa rin. Opo. Ganun. Kasi sa ibang mga lugar, pag nagbabasa ako, they classify it as heat wave na, no? Mas mababa nga yung kanilang heat index kumpara sa atin, pero they classify it as heat wave or heat storm. So sa atin po, hindi pa, kumbaga, kapag heat wave ang tumama sa atin, mas matindi pa sa ating maranasan ngayon. Ganun po ba yun? Dahil, Sir Ted, ang pinagbabasihan natin when it comes to heat wave ay yung maximum daytime temperature, hindi po heat index. Kasi yung heat index ay iba-iba po ang yun ay discomfort level ng tao. So hindi po yun yung magpapa-measure either na magkaroon ng heat wave dahil ang definition po natin at tinatawag na heat wave ay base po sa maximum temperature, hindi po sa heat index. Tapos yung maximum temperature na yon dapat tuloy-tuloy yon o tumataas pa siya ng hanggang 5 degrees sa loob ng or more. 5 araw. Ng 5 araw. Opo. And certain tayo po ay nasa tropical countries. Kaya kumbaga yung na-climatize na tayo dito sa ating lugar. So talagang mainit na lugar natin. Okay, so yung mga ganun pong paggamit ng word na iyon usually po sa mga temperate countries. Yes, tama po kayo, Sir Ted. Dahil napakataas ng temperature differences nila during nighttime and daytime and seasonal. Opo, sige. So Ma'am Annalisa, kami po muling gagambala sa inyo ha kasi alam niyo naman sabik tayo ngayon sa mga ganito pong mga balita. Para lang ho natin maunawaan nga itong ginagawa niyong mga pag-aaral at prediksyon sa usapin po ng pagdating ng ulan at paghupa po nitong init na ito. Ma'am Annalisa Solis. Yes po. Good morning po. Asahan niyo lang po kami. Apo, thank you. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.